Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-12 sa buwan ng Nobyembre taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, multicab at tricycle inararo ng van. Robbery incident na itala sa lungsod. At produkto ng iba't ibang bayan sa lalawigan itatampok sa Provincial Livelihood Trade Fair. At sa detalye ng ating mga balita, sa layuning i-promote at panatilihan ang industriya ng kalamansi sa lalawigan ng Silangang Mindoro at hikayatin ng mga kasalukuyang investors o negosyante na palawakin ang kanilang investment sa kalamansi production, processing at marketing. Idinaos kanina ay ika-12 ng buwang kasalukuyan ng Oriental Mindoro Calamansi Cluster Investment Market Matching Forum sa Capitol Square sa lungsod. Ang nasabing aktibidad ay isinakatuparan sa inisyatiba ng Department of Agriculture Regional Field Unit 4B na pinamumunuan ni Regional Executive Director Attorney Cipriano Santiago sa pakikipagtulungan ng pamahalang lalawigan sa pamamagitan ng Provincial Agriculture Office at dinaluhan ng mga kalamansi farmers mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Calapan. Samantala, kabilang sa mga binigyang punto sa aktibidad ng Calamansi Industry Profile sa probinsya na tinalakay ni Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig, Mimaropa Calamansi Roadmap, Investment and Market Opportunities of Calamansi Industry at marami pang iba. Sa ibang balita, naglalayong matulungan ng mga may kapansanan higit ang mga pipi. Inilunsad ng paaralan ng JJLJ MNHS ang Deaf Awareness Week. Ika-10 hanggang ika-17 ng Nobyembre kung saan iba't ibang mga gawain ang nilatag para sa pag-usad ng aktibidad. Isa lang ang pastillas making sa mga programa na itinuturo sa mga deaf students kung saan sumailalim ang mga nasabing kabataan sa masusing pagsasanay upang matutunan ng mga nasabing proyekto. Espesyal rin nila ang paggawa nito dahil na rin sa dekalidad na sangkap na inihahalo upang mapasarap ang nasabing pastillas na patok naman sa mga mag-aaral ng nasabing eskwelahan. Ayon kay Special Education Teacher Michael Montales, umaasa siya sa ganitong programa na malaki ang maitutulong sa mga kabataang out-of-school youth na may kapansanan. Layon rin umano ng nasabing programa na maging produktibo at higit sa lahat ay makatulong sa pamilya ang mga kabataan. Since yung mga dati ako estudyante na hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral sa college, sa halip na maging idle lang sila sa pamamahay nila, mas maganda yung maging kapaki-pakinabang sila. So, ang tema ng Deaf Awareness Week is Deaf and Able. So, kahit may hadlang sila, kaya din nilang gawin yung ginagawa ng mga hearing na mga kabataan. So, magiging productive sila. Hindi lang sila pabigat sa pamamahay nila. So, yun yung gusto naming ipakita o ituro sa mga estudyante ko na kailangan maging masipag upang kumita. Samantala, isa lamang ang programang ito sa patuloy na nagbibigay gabay para sa mga kabataang tulad nila na sa kabila ng kanilang kalagayan ay patuloy na nagsusumikap para maitaguyod at maging responsable mga individual pagdating ng panahon. Magbabalik po ang TVNet Newsline. 73, 72, 57, 56, 55, 21, 20.
Nagsisimula ng maghanda ang iba't ibang tanggapan sa loob ng Provincial Capitol Compound para sa nalalapit na pagbubukas ng Paskuhan sa Kapitolyo ngayong darating na 15 na Nobyembre taong kasalukuyan. Sa taong ito, ayon na rin kay Provincial Legal Officer Attorney Christine Grace Suarez na siyang officer in charge ng Paskuhan sa Kapitolyo. Higit umanong mas maganda ngayong taon na may temang Christmas Around the World kung saan irerepresenta ng bawat tanggapan ng iba't ibang bansa sa 5 kontinente ng mundo. Nakita namin na pinatronize ng mga tao itong last year natin. So ngayon, merong directive na mas pagandahin natin to at mas maka-entice na tayo ng mga tao na makapunta ngayong season na to. Theme natin ngayon is Christmas Around the World. So compared to what we presented last year, ngayon, hinati natin itong ating buong Kapitolyo into 5 continents. Merong Asia, North America, South America, Europe, and Africa. So, tapos itong mga bawat mga continents na to, may mga offices pa siya na hinati-hati siya into different countries. Aniya pa, hindi lang ito maganda sa paningin kundi maaari ring matuto ang mga magtutungo sa Kapitolyo, lalong higit ang mga kabataan kung paano ipinagdiriwang ang Pasko sa iba't ibang bansa. Samantala, nilinaw niya na lights on pa lamang ang magaganap sa 15 ng Nobyembre at habang papalapit ang araw ng Pasko ay parami ng parami ang mga palumuting makikita sa bawat tanggapan. Ang November 15 natin ay lights on pa lang tayo. So yung lights on na yun, we just expect na there are a few lights na nandito sa paligid ng Kapitolyo. But the climax of the activity that will happen pa in December kasi meron tayong facing ng pagja-judge at yung primary judging ay nasa third part ng December. Magsisilbi namang hurado sa aktibidad ang ilang kinatawan mula sa iba't ibang sektor kung saan magkakaroon ng Best Office Award at Best Cluster Award. Samantala, bilang bahagi ng selebrasyon ng anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan ng Silangang Mindoro, puspusan ang pagsasaayos ng bawat munisipyo ng kani-kanilang booth sa loob ng Capitol Compound para sa Provincial Livelihood Fair na opisyal na bubuksan bukas, ika-13 ng buwang kasalukuyan. Kasabay ng Livelihood Fair ang launching ng Toll Packaging Center at Livelihood Training Program na magkakatuwang na pamamahalaan ng Provincial Agriculture Office, PLDC, DTI at DOST. Makikita sa mga itinatayong booth ang mga pangunahing produkto ng bawat bayan, kasamang lungsod ng Calapan at may sarili ring booth ang Go Organic o mga nagtataguyod ng organic farming gayon din ang Agricultural Training Institute. May mga halaman, prutas, gulay, processed products at marami pang iba na mabibili sa murang halaga habang iba't ibang serbisyo rin ang handog ng iba pang ahensya na may sariling booth sa Capitol Compound. Iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik.
filters activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Sa ating police report, inararo ng Mitsubishi Van Space Gear na may plakang RDB 414 at minamaneho ng isang SPO3 Morong ang isang multicab at tricycle na nakaparada sa kahabaan ng M. Rojas Street sa Barangay Ilaya, Syudad ng Calapan, umaga ng ika-10 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Base sa inisyal na investigasyon, patungo umanong pier ang van upang sumundo ng aksidente nitong mabangga ang naturang mga sasakyan, kung saan sinubukan naman ng Newsline team na hinga ng pahayag si Morong, ngunit tumanggi ito. Bumaliktad sa lakas ng pagkakabangga ang tricycle na may plakang WS4698 na pagmamayari ni Thor Salome na nakaparada sa naturang lugar habang halos basag at UP naman ang hulihang bahagi ng multicab na pagmamayari ni George Salome at may plakang VVB121 na kapwa-residente ng lugar. Dinala naman sa impila ng pulisya mga may-ari ng sasakyan upang kunan ng mga pahayag. Ganun pawang nagkaayos naman ang bawat panig. Wala namang napaulit na nasaktan sa nangyaring karambola. Samantala, isang insidente umano ng panloloob o robbery ang naitala ng Calapan City PNP umaga ng ika-10 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa isang establishmento sa lungsod. Sa inisyal na investigasyon, bandang alas 9 ng umaga nang maganap ang insidente, partikular sa Sensational Facial Center na matatagpuan sa panulukan ng Mabini Street at KP Rizal Street. Base umano sa salaysay ng biktimang si Mary Ann Barbosa, dalaga at empleyado ng nasabing facial center. Dalawang manong lalaki na nakatakip ang mga mukha ang di umano'y pumasok at nanutok ng baril sa kanya, kung saan nakuha sa biktima ang cash na nagkakahalaga ng humigit kumulang 18,000 piso, wallet, ATM card, cellphone at iba pa. Matapos umano ang pangyayari, binalutan ng packaging tape ang kamay at bibig ng biktima matapos gawin ang krimen. Nalaman lang umano ang pangyayari nang dumating ang kasamahan nito na si Jomar Ramos, 30 taong gulang at isang Rani Bostria, kapwa empleyado na agad nagbigay ng ulat sa mga otoridad. Tumanggi namang humarap sa aming kamera at magpaunlak ng panayam ang biktima dahil na rin umano sa kanyang kaligtasan. Patuloy naman ayon kay City PNP Chief Superintendent William Destura ang masusing investigasyon ng pulisya hinggil sa insidente. So parang ongoing pa naman yung investigations at based nga dun sa ating interview na ginawa dun sa ating alleged victim. Yung ating investigator ay nagkaroon ng sabihin na natin medyo nagdududa regarding dun sa kanyang statement. So far nagkuhan tayo ng coordinations with ito sa management ng Mercury to examine yung CCTV footage. At base nga doon, nakikita naman na walang mga tao na nanggaling dun sa area. At the same time, yung in-interview din natin yung ating isang member ng TMO, which is nandun sa mismo kanto. At yun din, yung kanilang sinasabi na wala naman silang na-observe na commotions or any untoward incident doon. So, yun na may kwan lang namin na initial assessment at the same time, nagkakaroon pa rin tayo ng validations kung may possibility nga na nangyari yung ganong natawag natin robbery. Tampok ang iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik.
kasi kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Bilang bahagi ng patimpalak ng Miss Oriental Mindoro 2012, makulay na idinaos ang talent night ng taunang patimpalak na ginanap sa Neo Calapan Covered Court sa lungsod. Gabi ng ika-10 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Buhat sa 15 bayan at syudad sa buong Oriental Mindoro. Nagpasiklapan at todo hataw ang mga kalahok sa kanilang talentong inihanda. Naikitatuwa ng mga manonood kung saan lubos naman na naging pagsuporta ng mga kababayan ng bawat kandidata sa kanilang ipinamalas na galing. Mula naman sa mga kalahok, agad na inianunsyo ang Talent Night Top 5 finalists na kinabibilangan ni na Miss Mansalay, Miss Pola, Miss Bungabong, Miss San Teodoro at Miss Nauhan. Samantalang matapos ang Talent Night, tiyak na aabangan naman ng marami ang gaganaping Miss Oriental Mindoro 2012 pageant proper sa darating na 13 ng Nobyembre sa ganap na ika-7 ng gabi sa Governor Alfonso L. Umali Sr. Gymnasium, kung saan makikilala na ang bagong kokoronahan at tatanghaling Miss Oriental Mindoro 2012. Sa atin pong public service, ipinababatid po sa mga kamag-anak at kaibigan ni Rafael Agrava San Agustin na siya po ay pumanaw na noong ika-10 ng buwang kasalukuyan sa edad na 83. Ang kanyang pong labi ay nakahimlay sa kanilang tahanan sa Barangay Suki, lungsod ng Calapan at ihahatid po siya sa kanyang huling hantungan sa darating na Huwebes, ika-15 ng Nobyembre, ganap na 1:00 ng hapon sa Catholic Cemetery. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin mag-log on sa www.tamarawvision.net, ang official website ng Tamaraw Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Melissa Francisco na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.